Isang simpleng candy lang naman ang binigay niya. Hindi ko akalaing iyon na pala ang simula ng aking bangungot. Isa akong aswang. At eto, ang kwento ko. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mira. Taga Iloilo City ako at magti 25 years old na ngayong taon. At oo, isa akong aswang. Pero hindi ko ito ginusto. Sino ba naman ang gugustuhin maging aswang, di ba? Isa akong nurse. Ang ironic lang kasi, trabaho kong gamutin ang mga tao, pero kayang-kaya ko silang kainin ng buo. Baguhan pa lang akong aswang. Year 2020, noong maospital ang lola ko. Akala namin COVID ang sakit niya kasi sobrang hinana niya, parang nawawalan na siya ng buhay. Biglaan ng lahat. Sa ospital na pinagtatrabahuhan ko pa siya na-confine. At ako pa ang naging personal nurse niya dahil na-assign ako sa room kung saan siya naka-admit. Isang gabi, mga bandang 2:00 ng madaling araw, pumunta ako sa private room ni Lola para i-check siya bago ako umuwi. Umalis kasi yung tita ko na kasama niya para bumili ng makakain. Si Lola ay taga-probinsya at bihira lang namin siyang makita. Hindi kami masyadong close pero mahal ko siya. Pinagsisisihan ko pa hanggang ngayon ang pagpunta ko sa kwarto niya noong gabing yon. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaupo sa kama. Nakakuyom ang kanyang mga kamay at may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Lola, bakit po kayo nakaupo? Ayos na po ba ang pakiramdam niyo? Tanong ko. Tumango lang siya at may iniabot sa akin. Apo, tikman mo nga itong candy na pinadala sa akin. Magtatampo si Lola pag hindi mo kinain yan. Sige na, mag-subscribe kay Kanto Kwento para sa higit pang kakatakutan. Napakunot ang noo ko. Ang weird lang talaga ng sitwasyon. Pero dahil laking syudad ako at hindi naniniwala sa mga ganitong bagay, hindi ko naisip na may kakaibang nangyayari. Tumigil ako saglit at nagdadalawang isip kung tatanggapin ba. Pero sa huli ay tinanggap ko rin ang parang puting bato na inabot niya at inilagay sa bibig ko. Pagkatapos nun, bigla siyang lumuhod at malakas akong sinuntok sa tiyan. Dahil sa lakas ng tama, nabulunan ako at nabilawkan sa candy, dahilan para malunok ko ito. Bigla akong nahilo at kasabay nito biglang bumagsak si Lola sa kama. Nag-flatline siya. Taranta akong tumawag ng doktor at dali-daling umalis sa room niya. Agad akong pumunta sa parking lot para makauwi. Pagkarating ko sa motor ko, bigla akong nagsuka ng nakakasulasok at amoy panis na likido. Ramdam kong nag-iba ang lahat sa akin. Naging matalas ang pandinig ko at pati na rin ang pang-amoy ko. Naaamoy ko ang dugo ng mga tao kahit malayo na ako sa ospital. Ang una kong pagkagutom ay nang makita ko ang isang sako na naglalaman ng isang inabort na baby. Hindi ko kinaya. Kahit labag sa kalooban ko, kinain ko ang kawawang bata. Sarap na sarap ako habang tumutulo ang dugo sa bibig ko. Napapikit pa nga ako habang ninanamnam ang laman. Pagkatapos noon, iyak ako ng iyak dahil nagigilty ako. Hindi ko matanggap ang ginawa ko. Nangako akong hinding-hindi na mauulit iyon. Hanggang ngayon, pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Kaya sa mga normal na tao dyan, gusto kong sabihin na hindi lahat ng aswang ay dapat kamuhian. Ang iba ay tulad ko na hindi naman ginusto ang pagiging ganito. Yung iba napilitan lang. At sana matulog ka ng maaga. Tandaan mo kahit nasa syudad ka pa, ang mga kapwa kong aswang ay nagmamatyag lang sa tabi-tabi.